So ma'am, kumusta yung executive session? Sino ho yung mga dumalo at ano yung mga informations na maaari niyong i-share sa publiko? Siyempre, in principle, confidential yung pinakalaman nung binabahagi ng mga agencies natin sa isang executive session. Kasama po doon yung National Security Council, yung Intelligence Service Armed Forces of the Philippines, yung Anti-Money Laundering Council, at marami-rami pang iba. Pati po yung Interagency Council Against Trafficking na matagal nang kasama ng Senate Committee on Women sa aming investigasyon laban sa POGO, sa mga issue niya ng prostitution, illegal recruitment and detention, yung matagal na pastilla scam at ngayon yung tumatagal at lumalawak na usapin ng human trafficking, cyber scamming, money laundering at mga aspeto din ng national security. So, mailalarawan ko lang kung ano yung mga paksa na talakay. Halimbawa, nung patapos na yung kabuang executive session, isang panawagan sa National Security Council na iangat na kay Presidente itong usapin ng POGO, no, yung Philippine Offshore Gaming Operations, POGO bilang national security threat. Yung isang naging paksa din sa isang exclusive na unang bahagi ng executive session ay yung isinasagawang link analysis ng ISAF tungkol sa POGO at iba't ibang mga sentro ng kapangyarihan o yaman dito sa ating bayan. Isang naging paksa rin ay yung itinanong namin na illegal revenue flows ng POGO. So ito, paksa na pinaka-relevant sa AMLAC, lalo na patungkol sa meron bang at anong klaseng ganitong mga illegal revenue flows sa pagitan ni na Mayor Alice Guo, yung POGO hub niya sa Bamban at iba pang aktor. So, sumaklaw yung buong umagang, tumawid pa nga sa hapong ito na executive session sa ganito at iba pang mga paksa. So ma'am, dun sa sabi, akyat na sa Office of the President yung parang issue ng national security threat, yun po yung napagkasunduan, ma'am? Yun yung isang ipinanawagan, suggestion siya nung executive session, kineri ko po talaga bilang chair, na tulad nung ipinanawagan ko na ilang beses kay Presidente na iban na ang POGO, patigilin na ito, palabasin, paalisin na sila sa ating bayan, na-raise din yung ganyang panawagan sa executive session at nasabi po namin directly sa NSC. Bilang sila yung council o body sa loob ng gobyerno natin na pinaka-concerned sa usaping national security. Ma'am, the mere fact na hindi nyo nga pwedeng ibulgar dahil executive session, pero masasabi ba natin na mabibigat yung mga informations na na-share sa inyo ng ilang mga government agencies? Mabibigat ang concern ng ating mga government agencies dahil pati sila sinusubaybayan nila syempre bukod sa sila'y resource persons dun sa investigasyon ng Senate Committee on Women tungkol sa kabuang madilim na kwento ng POGO sa ating bansa, lalo na sa puntong ito na particular iniimbestiga namin yung POGO hub sa Bamban at yung kinalaman at personahe ni Mayor Alice Guo dyan sa hub na iyan. At ma'am, dun sa na-share nila ng mga informations, na-establish ba yung nationality ni Mayor Guo at gayon din na-establish ba yung connection niya sa POGO at sa ilang mga criminal activities? Walang nakabawas o nakabura dun sa namumuo talagang opinyon ng komite na siguradong may kinalaman siya sa POGO hub dyan sa Bamban. Dun pa lang sa documentary evidence, tapos syempre yung ilang mga inputs mula sa mga resource persons. Wala ring mas matibay na ebidensya na siya nga ay Filipino citizen. So nananatili talaga at lalo lamang naging solido yung mga tanong kung siya ba ay
citizen o national ng ibang bansa at hindi ng atin. So what will happen next, ma'am, after nitong executive session? Ano yung susunod na magiging hakbang ng Committee on Women? Kailangan pa namin magkaroon ng at least isa or ilan pang briefing, particular halimbawa mula sa AMLAC, tungkol nga dyan sa issue ng illegal revenue streams. At pagkatapos nun, ay pwede kaming magtakda ulit ng pagdinig na even sharper, even more focused than we have been so far tungkol sa mga isyung lumabas, tungkol sa POGO in general, at in particular tungkol sa POGO Hub sa Bamban, in particular kay Mayor Alice Go, at lalong-lalo na dun sa lumilitaw na aspeto ng money laundering dito at sa ibang bansa, sa rehiyon, at pati yung mga concerns tungkol nga sa national security.